Kasi sa dami po ng mga non-government organization at saka mga Okay. foreign fund na agency na tumulong po sa North Cotabato kaya bumaba ang prevalence ng underage children. Imagine 15 point some 15.20 to ano na lang sila uh, uh, 8.32 na lang po Single sila digit ngayong na lang, 2011. oo. In 1 year po 'yan? Sa 1 year po, 2010 Ang ganda to naman ano? 2011. Oo. So ano po yung mga programa naman ng pamahalang lokal na sinuportahan nitong mga NGO at saka ODAs ang meron diyan Marami sa po silang mga Cotabato? livelihood activities or projects na binibigay sa mga LGUs and of course yung feeding at saka milk feeding ng provincial government, lalong-lalo na yung sa akala may hati na supplemental feeding or yung food mix nila na binibigay sa mga underage children. Sa At saka Cotabato yung rin po assistance, 'yan? Sa hindi po, Cotabato rin Cotabato po yung province ma'am. Kalamay-Ati? Cotabato province. Oo, ano po yung Ang Cotabato City actually is medyo mataas ang pero medyo pangalawa sila sa cities na may mataas na underage children. Ma'am Niknik, Kasi nga parang napabayaan paki-describe ito. naman po yung Kalamay-Hati kasi baka ang impression ng mga nakikinig sa atin yung parang minatamis na masarap na kakanin. Pero ano Okay. po yung pagkakaiba ng Kalamay-Hati para dito sa ating nutrition program? Yung kalamay hati na po, meron pong gata ng niyog at May saka gata rin? bigas na malagkit and merong bilis po. Yun ang nila, ang style nila sa pagluluto or ang food nila na binibigay sa mga underage children. Okay. So yun po yung Yun ang high initiated high ng kanilang protein. provincial health officer na Oo. isa sa favorite program niya ang nutrition program. Okay. So, Sa iba pong lalawigan, ano naman yung mga ano nila, mga programa ng pamahalang lokal na talaga namang madami po, effective? lalo-lalo na sa sa Bigyan na South lang po ma'am Cotabato. ng isa kada probinsya. Ah, ang South Cotabato, meron silang hunger mitigation program, Kaon or Katilingban at Linderon, unahon ang nutrition. Tapos Okay. sa Malungon, hindi province po munisipyo, meron silang Barangay. maraming programs din along hunger mitigation program, lalong-lalo na yung kanilang RSP and ang kanilang ah, Kapitan Project na Okay. nakakaabot po sa mga barangay. Oo, Yung narinig ko na kabalikat yung ang Kapitan programa Project Inside na yan. Group tungo sa angkop na nutrition. Oo. At yung sa Kidapawan City naman, meron silang Revive Your Garden or RYC. At meron silang mobile skill training. Sa sa Kalungon naman, yung iba pang mga Nutri-Care Project or Adapt at Child Program. Sa Coronadal City, meron silang gulayan sa Ugsaran or gulayan sa parang backyard garden po. Mhm. And meron silang healthy lifestyle na activity every day na open for all, matanda man o bata. Okay. At saka sa Sultan Kudarat, meron din silang mga pero hindi masyadong sabihin natin na innovative talaga. Basta along the Nutrition Impact Program, yun po ang mga activities or projects na ginagawa. Okay, magandang maano 'yan ano, malaman na iba-ibang lalawigan, iba-iba rin yung emphasis ng nutrition program. Opo. Opo. Paano naman po Sa yung sitwasyon. mga katutubo diyan sa Cotabato? Kasi 'di ba maraming lugar din na maraming bilaan, Oo, maraming maraming bilaan, oo. mga Paano po tutuloy. ang ginagawa sa region, pati na rin sa mga lalawigan ng Region 12 para matiyak ang nutrisyon ng mga indigenous peoples natin? Actually, halos lahat ng LGUs at sa mga agencies, ang focus ng mga programa nila ay para sa mga IPs or Okay. indigenous people. Opo. Karamihan po yung mga feeding at saka yung nutrition education para at saka livelihood activities, lalong-lalo na sa mga food production activities like mga gardening. I-encourage talaga sila, i-emphasize sa kanila na importante yun para ma-improve naman yung situation sa kanilang lugar. Ma'am, yung kung feeding yung para sa sa mga IPs, yung bang mga ipapakain sa kanila or pinapakain sa kanila, akma din sa kanilang kustumbre o habit o kultura? Hindi Papaano po naman ina-adapt sa yun or lahat ina-adjust? ng mga
programa ayon sa kanilang kultura. Meron din pong i-introduce sa kanilang mga bago na hindi nila ginagawa so far kasi parang naman na bago yung baka kaya nga mali or underknowledge sila or maraming mga underknowledge sa mga IT area because yung mga yung mga customs or mga traditions or mga kultura nila along pagkain is naiiba, lalo na sa preparation at saka sa mga nature ng pagkain na kinakain nila. Kaya merong i-introduce sa mga bagong formulation, lalo na sa South Cotabato, para naman mas magaling or mas mabilis na ma-improve yung business status ng mga underknowledge students. Sa mga IPs. Naku, magandang magandang i-segue yan sa ating siguro sa susunod nating pakikipagtalakayan sa ating Regional Nutrition Program Coordinator ngayong hapon. Siguro himayin natin yung paano na natitiyak ang nutrisyon ng ating mga IP communities, mga indigenous peoples. Pero at this point ay kulang na tayo ng oras, Ma'am Arcely, kaya sa puntong ito ay gusto ko sana magpasalamat sa iyo sa iyong pagpapaunlak sa aming tawag. Pero may gusto ko pa bang iparating sa ating mga tagapakinig bago tayo magsara? Ang akin lang po, sana po makilahok tayo sa mga programa ng gobyerno para po, kasi yung lahat ng programa ng gobyerno ay naaayon sa mga kailangan ng mga nangangailangan talaga. So, sana yung mga beneficiaries natin mag-participate sa lahat ng mga activities or mga programs na binibigay ng ating gobyerno. Isa po ang i-ano po ma'am, yung People Impact Program talagang ginagawa din po sa baba at lalong-lalo na papasalamat din na LGUs sa pagbigay natin ng training on the promotion of good nutrition, lalong-lalo na sa pagbasa sa nutrition. Ang saya-saya po nila because ang dami nilang natutunan at ang dami nilang nalalaman because of this training. So, ang ganda naman ng ang ganda naman ng balita na yan. Paki-convey din sa kanila sa mga LGU na napuntahan na ninyo at naturuan na tayo rin ay nagpapasalamat dahil nagpa-participate sila at ang participation nila talaga yung pag-send ng mga tao na makapag-training. At ang maganda dyan, ang mga susunod pang challenge ay yung tutok natin sa kanila pagkatapos ng training para matiyak na sinasagawa yung mga natutunan nila, lalo na sa ating mga pamilya at saka kabayahan, mga bahay-bahay sa mga communities. So, maraming salamat muli, Ms. Arcely, Ms. Niknik, ang atin pong Regional Nutrition Program Coordinator for Region 12, SOC Sargen. Muli, maraming salamat sa iyong oras at umasa ka na kukumustahin ka namin muli sa mga susunod na pagkakataon. It's my pleasure, ma'am. Sige. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na para mahikayat ang kapamilya na kumain ng gulay ay dapat bumili ng gulay na nasa panahon? Bukod sa mura na ito, sariwa at hitik pa ito sa sustansya. Importante din na iba-ibahin ang mga gulay na inihahanda araw-araw upang ito'y maging kaaya-aya sa mga kakain. Maaari rin subukan ng malulutong na gulay tulad ng carrot, letsugas at pipino na kinakain ng hilongman o pinasingawan. Planuhin ang paghahanda ng pagkain base sa isang main vegetable dish. Halimbawa, ang pinakbet ay maaaring ihain kasama ng prito, pinangat o pinaksiw na isda. Dagdagan ng gulay tulad ng malunggay, kangkong, dahon ng sibuyas, pinchay, carrots at iba pa ang instant noodles para madagdagan ang sustansya nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Last week ay nakausap natin ang ating 2010 National Outstanding BNS, si Ms. Marilu Cañete ng Barangay Concepcion Grande ng Naga City. Ngayong hapong ito, makakausap naman natin ang isa pang 2010 National Outstanding Barangay Nutrition Scholar Contender mula pa rin sa Mindanao, this time mula sa Region 11 or Davao Region, mula sa Barangay Alehan ng Bayan ng Carmen, Lalawigan ng Davao del Norte. Walang iba po kung hindi si BNS or Barangay Nutrition Scholar Madeline Gulane. Masustansyang hapon sa iyo, Miss Madeline.
at sa lahat ng ating kababayan dyan sa Davao del Norte. Oo, pakilakasan lang, no? Hapon din po sa inyong lahat. Yan. Kumusta naman, Miss Madeline? Okay lang po. Okay lang? Okay na po, kinakabahan. Ay, kinakabahan. O sige, bumati ka muna sa Bisaya. Sa iyong mga tagapakinig at saka sa iyong mga kasama dyan sa Barangay Alehan. Maayong gabi sa tanan, taga Barangay Alehan. O sige, ikwento mo sa ating mga tagapakinig, Miss Madeline, kung ano ba yung mga projects mo, mga ginawa mo sa last year bilang Barangay Nutrition Scholar, kaya ka napili na Regional Outstanding Barangay Nutrition Scholar sa buong Region 11. Paano mo natalo yung ibang mga Barangay Nutrition Scholars? Ano yung mga activities mo or mga projects mo na magaganda? Unang-una po, dito po kami sa Barangay Alehan, lahat ng barangay official at supportado po kami at nagkakaisa po ang aming barangay. Kaya po, nakuha po namin yung minimitin namin naging outstanding po ako kasi po, lahat po ng mga accomplishment ay nagawa namin. Una, sinisiguro ko po na ang bawat bata ay magtimbang during baseline and year-end OPT upang makuha ko ang target kung sino talaga sa mga bata ang dapat mabigyan ng tulong, pangkalusugan at masubaybayan ng husto. Alam naman po natin na minsan kulang po ating budget. Nagsipag-coordinate po ako sa BNC at tumalapit po kami sa mga NGO, hindi lamang sa pangkalusugang aspeto, pati na ang tulong pagkabuhayan sa mga mahihirap na magulang, lalong-lalo na sa mga anak na may mga anak na underweight at severely underweight na mga bata. Meron ka pa ba ng... po namin sila ng pagkabuhayan tulad ng mga livelihood Okay. program. Oo. Marami ka pa bang malnourished, Miss Madeline? Sa katunayan po, wala na po ma'am at pinagmamalaki ko po yung sabihin sa inyo. Wala na. Pero ano naman ang ginagawa mo dun sa mga hindi na malnourished? Pinapatuloy pa rin po namin yung mga proyekto namin sa pagbigay ng mga katulad ng food production, sa Okay. pagbigay ng mga seedlings sa mga parents, sa mga bahay-bahay para maipatupad sa mga backyard garden at communal garden sa kanilang purok. Pag sinabi ba na, ay nako, itong Barangay Alehan, dito yung BNS na si Miss Madeline Gulane, ano yung pwede mong ipagmalaki sa lahat na proyekto na para bang may Tatak Madeline, Tatak BNS Madeline na Para project? sa akin yung communal garden ng bawat purok ma'am, i-organize namin yun at yun pinagkalukan po namin sa pangkabuhayan through the seeds na pinabigay namin sa kanila para ano po, maka-income naman sila kasi yung purok namin lahat na-organize at meron kami mga purok garden and communal garden at isa pa po sa mga backyard garden sa mga bahay-bahay po namin dito. Kasi may ordinansa po kami na ang bawat bahay may malunggay at may mga gulay. So hindi na sila kailangan pumunta sa merkado para bumili ng kanilang gulay. Oo, pwesto pa po doon sa kanila, sa backyard, sa kapurok nila. Kumusta naman ang pagkain? Kumusta yung mga bata? Kumakain ba sila ng gulay? Opo, kasi may programa din kami na galing dyan sa national, yung papasa sa nutrition. Every purok po, na-organize kami ng mga parents, Oo. parents classes, then yun, pinapakain sila, dinidemonstrate namin sa kanila mga kabataan at papakainin ng mga gulay, ma'am. Pero natututukan mo, pumupunta ka sa mga bahay para siguruhin na yung napag-aralan nila sa parents classes ng pabasa sa nutrition talagang isinasagawa nila sa mga bahay. Opo, kasi may mga mother leader din po kami kahit malayong purok. Pinupuntahan po namin yun. Kasama Okay. yung mga purok leader, Oo. mga barangay official po namin. So tulong-tulong yan. Oo, unity po kasi kami dito, ma'am. Ano to? Unity po United. kami, nagkakaisa po kami lahat. Ang ganda niya na. Parang kailangan yatang i-describe mo pa yan para magaya naman ng ibang mga kasama natin sa mga ibang barangay. Kasi kung yung iba kasi, inaasahan lang yung Barangay Nutrition Scholar, dito pala sa Barangay Alehan,
kasama niyo ang mga mother leaders, parent leaders, pati mga purok, pati mga barangay officials. O maliban dun sa pagsama nila, ano pang iba mong nakukuhang mga suporta para maisagawa mo yung mga programang binanggit? Sa mga NGO din kasi hindi sapat yung budget ng gobyerno din na Meron din galing sa NGO. Marami silang itutulong katulad ng supplementary feeding para sa aming mga malnourished children, ma'am. Oo. What about sa livelihood? Saan kayo kumukuha ng suporta? Pang livelihood. Sa Council of Women, ma'am, meron kami mga RAG meeting din sa mga purok leaders sa mga private sector, ma'am, namin dito na malapit lang po, ma'am. Okay. So, ang ganda naman malaman yung mga hindi lamang mga proyekto mo, kundi proyekto ng mga barangay at ang tulong sa iyo sa pagsasakatuparan mo ng mga project na yan na nagmumula sa ating mga mismong mga opisyales sa barangay, yung mga kasama mo sa barangay na mga mother leaders, parent leaders, siguro pati mga NGOs nga ay kasama mo rin. Maganda siguro balikan ang iyong barangay para tingnan kung talagang maganda na ang nutritional status niyan, ano? Sa mga susunod na mga araw, ano, Miss Madeline? Pwede din po. Welcome pa rin po kayo magpunta dito. Siyempre naman. Okay. So maraming salamat sa ating maiksi ngunit makabuluhan na interview, Miss Madeline Gulane. Siya po ang ating Regional Outstanding Barangay Nutrition Scholar ng Region 11 or Davao Region for 2010. Sana ay makapanayam namin ulit kayo para sa mga susunod na episode ng ating programa. Thank you, ma'am. Thank you and thank you kayo. Thank you at thank you kaayo rin. One Nutrition, One Nation. Sana mga kaibigan ay marami kayong natutunan sa nagdaang isang oras ng ating kwentuhan. Maraming salamat sa ating mga nakasama ngayong hapon na sina Miss Marieta M. Pumanlag, ang ating Senior Science Research Specialist ng Food and Nutrition Research Institute, specifically yung ating Food Research and Development Group. Ang Food and Nutrition Research Institute po ay kasapi ng Department of Science and Technology. Maraming salamat din po kay Dr. Rafael Querubin, ang Station Manager ng Radyo Kailian 97.3 MHz FM. Pati na rin po ang aming pasasalamat ay binibigay kay NPC, ang ating pong Regional Nutrition Program Coordinator, si Ms. Arceli or Nick Latonio ng NNC Region 12 at sa ating BNS contender for 2010 sa National Outstanding Barangay Nutrition Scholar Award, na si Miss Madeline Gulane ng Region 11 or Davao Region. At syempre, salamat din po sa ating reporter na si Miss Liza Rosaldo, ang Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Huwag ninyong kakalimutan na bumisita sa ating website na www.philcommunityradio.com, isa lang pong salita yun, Phil Community Radio, para mapakinggan ninyo ang ating previous episodes at pati na rin ang episode na ito. Samahan nyo kami ulit next week para sa masustansya at makabuluhang talakayan tungkol sa nutrisyon. Kaya ipagpatuloy lamang po ang pakikinig dito sa ating One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Miyerkules. Masustansyang talakayan at balitaan ang ihatid namin sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito po ang inyong lingkod sa nutrisyon, Asek Bernie Flores po ng National Nutrition Council. Maraming salamat at masustansyang hapon sa ating lahat. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.